Ilang linggo nga po mga idol ang nakakalipas mula nang magkasundo ang kampo ni Jimmy Butler at ng Miami Heat na ititrade siya sa lalong madaling panahon habang ito ay suspendido, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin nila ito na isa sa katuparan at isa sa mga dahilan bakit nahihirapan nga po ang Miami na i-trade siya dahil mismo sa ugali ni Jimmy Butler. Lahat nga po ng mga teams na kinakausap ng Miami ngayon tinatanggihan mismo nito at pinagbabantaan pa na once na kunin nila siya, agad nga itong aalis at hindi pipirma ng extension. Ginawa na nga ito ni Jimmy Butler sa mga teams ng Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs at ang huli kahapon ng Golden State. Kaya aminado ang mismong presidente ng Miami na sumasakit na nga talaga ang kanyang ulo sa pinaggagawa ng kanilang star player. Pero ayon sa naging pahayag ni Butler, tatanggapin lamang niya ang kanyang trade kung maililipat siya sa Phoenix Suns na siyang pinakagusto nitong sunod na paglaruan. Sa madaling salita, kailangan nga pong humanap ng paraan ang front office ngayon para matuloy ang hiling nito na siyang magtatapos sa dramang nagpapahirap sa buong organisasyon. Samantala, imbes na sundin ni Rob Pelinka ang request ni Anthony Davis last week na kumuha ng isang bagong sentro, siya nga mismo ang ititrade papunta sa Dallas Mavericks. Kaya naniniwala ang ilang mga fans na hindi nga daw sinunod. At syempre, trinaydor nga daw ni Rob Pelinka ang main superstar. Ayon sa lumabas na balita, hindi rin naman nga ipinaalam kay Anthony Davis na ititrade siya sa kaligitnaan ng season. Kaya ay binulgar na malapit na kaibigan ni Anthony Davis na sobra nga talagang nabigla sa ginawa sa kanya ng Lakers noong nakaraan. Ngunit, unti-unti na rin naman nga itong natatanggap ni Davis. Sa katunayan, pinayagan na nga po ni Davis na i-waive ang kanyang trade kicker na mag-aalaw sa Dallas Mavericks na makatipid ng cap space. Kaya isa nga itong sinyalis na wala siyang sama ng loob sa Lakers sa pag-trade sa kanya. Natupad rin naman ang kanyang pangarap na magkaroon ng team ng isang legit na gwardya na si Kyrie Irving at ilang mga sentro na sina Daniel Gafford at Derek Lively. Ayon pa sa malapit na kaibigan ni Anthony Davis, halos maiyak nga daw ito sa pinaggagawa ng Lakers sa kanya at nakakalungkot lamang isipin na kung sino pang bumubuhat sa Lakers, yun pa nga daw ang ititrade. Base sa balita, dumating naman nga ito sa lugar ng Dallas, ngunit as of now, wala pa rin siya sa mood na makipag-usap. Hindi nga pinansin ang ilang mga fans na nangangahulugang pinoproseso pa rin niya ang mga nangyari. Pero hindi rin naman ito dapat ipag-alala dahil mismong si Davis na ang nagsabi, tanggap niya ang pagkakatrade sa Dallas dahil wala siya ditong magagawa. Sa kabilang banda, hindi na nga po mga idol kagaya sa nangyari ng trade ni Luka at Anthony Davis, marami rin naman nga po ang umasa na sa una pa lang ititrade na talaga ng Sacramento Kings si De'Aaron Fox. Kaya wala nga pong nagulat pa mula nang isa katuparan nila ang pag-trade nito papunta sa San Antonio Spurs. Pabor rin naman nga sa Kings ang ginawa nilang 3-team trade kay Fox dahil tuluyan na nga silang nakabuo ng best 5 na sina Malik Monk, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray at si Domantas Sabonis. Hindi kagaya sa mga nakaraan nilang starter, lahat nga ng kanilang mga player merong depensa at kayang gumawa ng score sa mid-range at maging sa ilalim. Bukod dyan, sigurado rin naman ang front office sa future ng team sa pagkuha nila ng 6 na draft pick na magagamit nila either sa pagpapalakas ng lineup o kung hindi naman pag-rebuild sa mga susunod na taon.